ang dalawang nakapako rin sa krus na kasama ng Panginoong Hesus. Kapatid, hindi sa salita at panalangin ng pagtanggap lang sa Panginoon nakakamit ang tunay na kaligtasan, kundi sa pamamagitan ng paggawa sa kalooban ng Ama. Ito ang pagtitiis hanggang sa huli, ang paggawa ng kabutihan sa kapwa na hinihingi ng Diyos sa lahat kahit noong una pa man. Kaya nga't kung ngayon natatanggapin mo si Jesus dahil sa paanyaya ng iyong simbahan sa pamamagitan ng pagsunod sa panalangin ng pagtanggap, ay naging kabilang ka na nga ng simbahang iyon. Ngunit hindi nangangahulugan na tinanggap ka na rin sa kaharian ng Panginoong Jesus. Hindi nga ba't napakalinaw ng sinalita ni Jesus? Matthew 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Huwag tayong basta maniniwala sa mga sinasabi na kapag tinanggap si Jesus ay ligtas na. Lalo na't ginagawang halimbawa ang kriminal na kasabay ni Jesus na nakapako noon sa krus at sasabihin dahil sa kanyang pananampalataya lang na binigkas ay tinanggap na siya sa paraiso ng Diyos. Kaya nga raw hindi na kinakailangan ang paggawa ng kabutihan o pang-ikaligtas. Balikan nga natin ang kwento ng Biblia sa kabuuan. Ito ang sinabi sa Mark 15 verse 32. Let this Christ, the King of Israel, now come down from the cross so that we may see and believe. Those who were crucified with him were also insulting him. Kung babalikan natin ang sulat dito ni Mark, hindi nga ba't silang dalawa noong una ang parehong lumalait sa Panginoon, kaya sinabing, those who were crucified with him were also insulting him. Ngayon, pansinin natin ang mga susunod na pangyayari, makalipas ang ilang oras ng kanilang pagkakapako sa krus. Basahin naman natin ang kaparehong salaysay sa aklat ng Lukas. Luke 23 verse 36 to 44. The soldiers also mocked him, coming up to him, offering him sour wine and saying, If you are the king of the Jews, save yourself. Lumipas pa ang ilang oras, at isa na lang sa dalawang kriminal ang patuloy pa ring lumalait kay Jesus. One of the criminals who were hanged there was hurling abuse at him, saying, Are you not the Christ? Save yourself and us. Ngunit pansinin natin, sila noong una na dalawang lumalait sa Panginoon ay hindi nagpatuloy, sapagkat ang isa sa kanila ay nagpakita ng pagbabago. Mula sa pagsisisi ay gumawa naman ng kabutihan. Kanyang sinaway ang lumalait kay Jesus at pagkatapos ay nagpakababa, kasunod ang pag-amin sa kanyang kasalanan. But the other answered, and rebuking him said, Do you not even fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we indeed are suffering justly, for we are receiving what we deserve for our deeds. Sasabihin pa ba natin na wala siyang ginawang kabutihan? Na wala siyang ipinakitang pagbabago? Sa katunayan ay hindi niya sinunod si Jesus kahit noong una pa niyang nakilala ang kabutihan niya. Patunay ng sabihin niya ito. But this man has done nothing wrong. Hindi ba't malinaw na ang kanyang ginawa ay kabutihang pagtalikod sa kanyang kawalang paniniwala noong una? Na nang lumaon ay gumawa para sa pagbabago at pagsisisi? And he was saying, Jesus, remember me when you come in your kingdom. Ito ang pananampalatayang may kaakibat na pagsunod, kaya kinasihan siya ng Panginoon. And he said to him, Truly I say to you, today you shall be with me in paradise. Katotohanan ang sinabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa kanyang Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos, kundi silang gumagawa ng kalooban ng Ama. Hindi ba't kalooban at utos ng Diyos ang gumawa ng kabutihan sa kapwa? Tama ang sinabi sa sulat ni Pablo para sa mga taga-Roma. But because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God, na malapit na noong maganap sa kanilang panahon. Who will render to each person according to his deeds. Hindi ba't malinaw na magbabatay ang Diyos ng naaayon sa gawa ng bawat isa, mabuti man o gawang masama? To those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, eternal life.
sapagkat silang humahanap ng walang kamatayang buhay ay pagsusumikap nila sa paggawa ng kabutihan. But to those who are selfishly ambitious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, wrath, and indignation, there will be tribulation and distress for every soul of man who does evil, of the Jew first and also of the Greek, but glory and honor and peace to everyone who does good. Sila ngang gumagawa sa kabutihan. To the Jew first and also to the Greek, for there is no partiality with God. Ito na nga ang pagsunod sa Diyos, ang kanyang new covenant na pumalit sa luma, sa mga batas ni Moses na nagpakita ng kanilang mga kasalanan. Mga batas na dahil sa pagsunod dito ay hindi nagpakita ng pagmamahal at pagpapatawad sa kapwa, lalo't higit sa kaaway. Mga batas na hindi rin kumilala sa kabutihang gawa ng tao, ang kabutihang pagmamahal sa kapwa na siya na ring pagmamahal sa Diyos na sinilita ni Jesus sa Matthew 22 verse 37 to 39. And he said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and foremost commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Maitatanong mo na kapatid sa iyong sarili, ngayon ba ay tunay kang nagbago para sa Panginoong Jesus? Nananatili ka bang tapat sa Kanya sa pamamagitan ng iyong tunay na pagsunod? O nakakapit ka lang sa pag-asang ipinangako sa iyo ng iyong simbahan at mangangaral?